Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Payapang gabi sa ating lahat, I belong. Yeah. Yellow, may yellow rin. I belong, di ba? Basta wag green. Oo, basta walang green. Actually, yun ang sabi, di ba, wag kang magda-dark green. Really? Kasi, Ako, lagot na. No, hindi Marami kasi- pa naman akong dark. Yan, hindi kasi for green screen, baka mamaya mahirapan sila. Yes, pag chroma. Oo. Magandang gabi pong muli. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Of course, kasama natin, Attorney PG Gala. Ay, hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Hello po sa inyong lahat. Ayan. So, eto na ang ating mga katanungan dahil mukhang nakakarami. Marami ang queue sa atin. Pero eto muna ang mga numbers. Okay, kung sinong mga gusto may mga problema, pwede kayong mag-text sa amin. If you're sa Globe, meron kaming number, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Also, Facebook Messenger is available. Ayan. Oh, there you have it. So, text and call ang key Yeah. para sa mga katanungang legal na gusto nyong mabigyan ng konting linaw Yes. at solusyon. Yep. Pero, alam mo, i-remind natin ng lahat ng ating mga viewers, hindi porke ito yung case, pwede sa kanilang lahat. Yeah, because we're only given so much details. Oo, Yes. diba? So, usually yung mga questions natin is in general, so I can only answer in general. In But general. each situation is different. Correct. Okay, sige. Pero in general, maaring ganyan. May guidance na kayo. May guidance na. kayo dyan. Correct. Okay, ito na po ang ating first texter. Si Ninya ng Bulacan. Siya po ay 31 years old. May issue po kami sa lupa na tinitirhan namin. Nakagawa po kami ng bahay sa lupa ng pamilya. Pero lumabas po sa records na ang title ay nasa pangalan ng kapatid ng lola ko na namatay na. So, May hawak po kami. Grand aunt niya or grand uncle. Okay. May hawak po kaming deed of sale, pero hindi po nakapangalan sa amin ang title. At karamihan ng heirs ay nasa abroad na or namatay na. Ano po ba ang tamang proseso para maayos ang ownership nang maipagpatuloy na po ang transfer ng title? Ay, Nakaw. Nakaw. Okay. Namatay. Madami akong mga tanong dyan. Pero Yes. una muna. Okay. Yung deed of sale nyo, is it notarized or is it just between yung yumaon mong kapatid ng lola mo and kung sa inyo, kung kanino man, di ba? Malaking difference yan kasi if it is notarized, di ba? If it is notarized, then ang mangyayari dyan is that it is already binding to the world. Yun ang ano ng notarization pag sa mga deed of sale. It is already binding to the world. Ngayon, ang problema dyan is that nakamatayan na at hindi yun na-transfer, the property is still legally in the name of yung sa namatay. Okay. Oo, namatay. So, yung heirs ngayon niya ang magre-represent nung estate nung namatay. So, pag ito ay notarized, it's binding against the world, then it doesn't need the cooperation of the heirs. Kasi the heirs are bound to honor it. Okay. The heirs are bound to honor the deed of sale. Pero yun na nga lang, ang problema mo, hindi yun Ang problema pag if it's notarized is yung penalties. I see. Kasi once a deed of sale is notarized, sa BIR umaandar na yung Dapat bayaran. capital gains. Kasi pag once notarization, you have 30 days to pay the capital gains. Yan ang mandatory na bayaran. Mandatory capital gains or honor before the 5th day of the month the next month. Okay. So yun. So, kundi magpe-penalty yun. kung lumampas ka doon, so penalty yun. And it usually starts upon notarization. Kaya yung mga iba hindi nagno-notarize Totoo yan. Yung iba hindi nagdo-notarize ng deed of sale kasi ayaw nila munang umandar yung pagbabayad ng capital gains. Pero kung hindi notaryado ang deed of sale, is it ineffective? No.
it is still effective as between the parties. But the problem is, patay na yung isa. Nako. Oo. So, the heirs will now come in to represent. So, if they are cooperative, then they have now the option to honor it. So, nasa kamay ng heirs ngayon yung... Kung cooperative, kaya nga sinasabi natin, kung lahat sila, kung mukhang daming heirs. Oo, hindi. Kung kahit na, kung for example, iba nasa ibang bansa, talagang kailangan mo silang, ano yan, abisuhan. Oo. Kahit namatay na yung iba, then, kunyari, yung isa namatay kasi grand uncle, so siguro yung isang namatay, yung mga anak naman niya will step in to represent his or her interest sa mga namatay. Wala kang magagawa, you really have to first, first check if it's notarized. Second, mahabang proseso, you have to compute. And then, if all is well, then it's just a matter of an extrajudicial settlement with deed of absolute sale. Okay. Ang mangyayari dyan. Medyo masakit sa Masakit. bungo. Oo, kaya sa mga nagbebenta. Wag nyo nang hintayin makamatayan kayo kasi Correct, anong hirap. ang hirap. At inotarize nyo na yan at bayaran nyo na yan at ilipat nyo na. Correct. Ilipat nyo na. Yan. Okay. Si Raquel naman ng Rosario Rodriguez Rizal. Magandang gabi sa iyo, Raquel. Good evening, Raquel. Good evening po. Hi Raquel, ano may tutulong namin? Ay, ma'am, may case kasi ako na utang. Utang. Ngayon, Ikaw ang may utang. opo. Okay. Ngayon po, ma'am, sobrang tagal ko na po kasi nag-interest sa kanya. Bali, 2 years na po ako nag-interest. Okay. May interest yung utang mo. So, puro interest pa lang ang nababayad mo. Opo. Okay. Nasa kasulatan nyo pa yan, you agreed on the interest? Wala po kami kasulatan na about sa interest. Verbal po lang. Yun, puro verbal. Okay, Okay. kasi, normally kasi, interest should be agreed upon in writing. So, kailangan dalawang partido ang nagsasabi na ako, okay, ito yung pinagkasunduan natin. So, hindi mo alam na may interest yon, Raquel? Alam ko naman po. O, alam mo magkano? Bali, 20% po. Ilan po? 20%. Per month? 5-6. Opo. 20% per month. Ang laki. 5-6 nga. 5-6 ang tawag. 5-6 Oo, nga. kasi nung unang panahon, Raquel, bawal ang 5-6 sa usury law eh. Pero na-repeal na ang usury law eh. Pwede nang parties can agree to any interest. But the thing is, yun nga, Raquel, kung wala naman kayong napagkasunduan, mapapatunayan na you agreed on the interest, pwedeng no one can charge you interest if you did not agree on the interest rate. The problem is, wala naman silang kasulatan. Kaya nga, wala. Pero she agreed on the 20% because she got it. Oo nga. Paano yun? 2 years na yan. So, kung ako ikaw, renegotiate. Kasi, Makipag-usap. makipag-usap ka. Kasi hindi ko naman sinasabing wag mong bayaran ang utang mo. Oo. At hindi ko na naman sinasabing kung meron kayong interest na napag-usapan, wag nyo rin. Kasi valid na kasi ngayon na mag-agree to any interest eh. Yun ang problema eh. Pero, kung wala naman kayong kasulatan, at tingin ko 2 years of pure interest, baka naman pwede mo pang kausapin yung pinagkakautangan mo na pwede bang i-renegotiate mo yung terms ng kontrata mo. Ano ba ito? Kaibigan? Institusyon? Ano ba ito? Opo, guarantor po sa ibang kaibigan. Kaibigan. Kaibigan? May nag-guarantee, Opo. ganon? Opo. Okay. Magkano ba ang perang inutang mo? Bali, ma'am, po kasi ako dati kasi ma'am, ang pinatubo ko po, every 2 weeks po ako natutubo. Ngayon, nakiusap po ako sa kanya na sabi ko, baka pwedeng gawin na po monthly kasi sobrang bigat po, hindi ko po mabayaran yung Magkano ba ang principal? Magkano ang principal? Bali, 20 po. 20. So, nagbabayad ka sa kanila, so, ng 20% every month. Yeah, so, 4,000. Dati po every 2 weeks po sa naningil. Nakiusap po. Every 2 weeks na niningil. Every 2 weeks, so 2,000 every week. 2,000 kada singil. Opo.
Medyo Okay. mabigat ngayon. Okay, ganito na lang. Puntahan mo na lang yung tao. Sabihin mo sa kanya, baka naman pwede tayong magkaroon ng kasulatan. Oo Na ito na lang. Ito, try ko na tong bayaran ng ganito. Oo. Actually kasi, ang interest has to be agreed upon by the parties. It has to be in writing actually. Kung wala kayo. But the thing is, there are, yung in writing, yung unang panahon yan. Pero ngayon kasi, in writing can also be via text. Kung if there is an agreement. Kung meron siyang mapapakitang text na, said, ang interest mo ganito, tapos sabihin mo yes. Ngayon, pwede ba siyang makulong sa utang? Ay, there is no imprisonment for that, Raquel. Walang nakukulong sa utang. Under the Constitution, there can be no imprisonment for that. Ibig sabihin nun is kung utang lang naman yan, walang pwedeng magkasuyo sa'yo na ang kaalabasan ay ikay ikukulong. It will just be a monetary debt forever. Kung kunwari ikaw ay Tumigil- idedemanda, saan actually- siya madedemanda? Sa small claims lang yan. Maliit lang na small claims yan kasi 20 mil lang. At usually, hindi ko sinasabing pinalalakas natin ng loob ng mga taong balasubas. Hindi naman Hindi, balasubas. hindi ko sinasabing siya balasubas. Ha? Bakit? Pero hindi ko, ibig sabihin, kasi minsan, kumakapit talaga sa patalim. I know. Which is very sad. Oh. Naintindihan ko yung problema mo, Raquel. Siguro nangailangan ka at kumapit ka dun sa 20% na yon. Ngayon talagang hirap na hirap ka. Minsan nga, masarap pa ngang, sige, ikorte mo na lang ako para alam ko na kung magkanong mababayaran ko at saka matatapos na utang ko. Actually, I was about to say that, na parang minsan, mas maganda ngang Ikorte mo na ikorte lang. yan. So, kunyari, kung ayaw niyang pumayag, etas tumigil ka sa pagbabayad ng magbibigyan ng ideas, tumigil ka sa pagbabayad ng 2,000 every 2 weeks. Ang mangyayari dyan is mapipilitan yung nagkakautang sa'yo. Na ikokorte ka. Or baka ipabarangay ka muna. Magkapit-bahay ba kayo? Sabi ko nga po sa barangay na lang, sabi niya, bumbugin na lang niya para kabayad. Makaganti ba sa akin? May pananakot. Opo. Ay, May pananakot. kung meron pananakot, that's threats, oral threats. So, pwede naman, meron kang laban doon. But for 20,000, wag na naman kayong mag-away. Wag na natin palakihin pa yung Hindi, problema. kasi alam mo, sa tingin ko, ano ba ito? Kumpanya ba ito? Hindi po. Tao lang. Tao lang yan. Tao lang. Tao lang. Tao lang. Alam mo, Sobra na yung Hindi, nakuha na niya lahat na sa 2 alam taon mo, na. ganito kung tinatakot ka niya na ipapabarangay, i-call mo yon. Kasi mas maganda nga magbarangay na kayo eh. Kasi kung magbarangay na kayo, at least yung barangay captain o yung sa harap ng lupon, maaayos kayo at doon mo ilahad na parang gusto mo na lang na ganito na lang ang makakayanan mo, mababayaran mo, at mapipilitan siya, pwede kayong immediate to an amount that is acceptable to both parties. Hindi yung Totoo. ganyang kalaki, kabigat. Hindi natin sinasabi na huwag ka magbayad Oo. kasi ikaw rin naman ang nag-agree. Pero ibig sabihin, at least dito, masasabi mo kung ano na lang ang kaya mo at ito na lang ang kaya mo. So wag kang matakot kung sinasabi niyang papabarangay ka. In fact, welcome the Okay na barangay. yun. Welcome the Oo, barangay. oo. Minsan nga may mga korte Pagkakataon mo na yan para makawala sa sa talagang forever na debt. Yes, Forever oo. na pagkakautang. Yes. Okay? Okay, Raquel? Salamat. Okay. Good luck ha. Oo. Good luck. Okay. Thank you po. Salamat. Oo. Minsan talaga, hindi natin Kung ako maiwasan. yun, okay na sa akin. Small claims mo na lang ako. Oo nga. Kaso minsan may pananakot nga. O kaya nga sabi natin, huwag siyang matakot. I-welcome na yun. Kasi maganda nga yan barangay na lang Ibubugbugin nga daw sila. Ay. Bugbugin na lang, sabi niya, ganun. Ay, pag alam mo, Nakakasad. actually, pag ganon, pwede siyang pumunta ng ipablatter niya. Kasi yung grave threats yun eh. Yes. Imagine, sa 20,000 niya, 4,000. Ayoko Sa naman tatlong sabihin buwan- na ipag-grave threat siya kasi baka lalo sila magkagulo. Pero actually, it's a crime. It is a crime. To force someone to do something Yes. with the threat of bodily harm is a Yes. grave threat. Okay. O sige, ito na. Si Carlos naman, siya ay 36 years old ng Maynila. Magandang araw po. Umihingi po ako ng payo tungkol sa kasong estafa. Kung sakaling mabayaran na po ang buong obligasyon matapos ang halos 1 taon, maari po bang mabaliwala o madismiss ang kaso kahit na nagkaroon na ng warrant? Gusto ko na rin po sanang malaman kung kailangan po bang umatras o mag-withdraw ang complainant para tuluyang maayos ang kaso o may iba pong proseso na dapat sundin sa ganitong klaseng sitwasyon. Okay, first, to answer the question,
if a civil liability, yan, may civil liability ay estafa, kung binayaran mo na yan, does it automatically mean that the criminal case, the criminal aspect of estafa is extinguished? The answer is no. So in short, hindi nawawala ang iyong kasalanan kahit magbayad ka. Kahit bayaran mo ng buo yan. Dahil yung criminal nandoon pa rin. O, kasi hindi na ang criminal case, ang may sala ka sa estado, hindi na dun sa tao Okay. pinagkakautangan mo or na kung bagay kung naloko. Paano yun kung nag-agree na sila Ngayon, na... ito nga, okay, is hindi naman all is lost. Okay. Kasi ang nangyayari dyan, in practice kung nagbayad na to the satisfaction of the private complainant, ang ginagawa ng private complainant is naggumagawa siya ng affidavit of desistance. Yan. Yun ang tinatawag doon na parang... Anong ibig sabihin ng affidavit of desistance? An affidavit of desistance means that I am the complainant and I am mistaken, ganyan. Kumbaga, inuurong niya na yung kaso. Dahil siya ay sumunod sa aming pag-uusap, dahil at wala na akong interest na ituloy pa tong kaso ko. Dapat may ganun. At sinasubmit niya yun usually sa fiscal. Kasi nasa ano na to Korte nasa na korte na yan. So it's the Estafa na fiscal. oo. So the fiscal will sign off on it. And the fiscal will be the one to move for the dismissal because there's already an affidavit of desistance. Kaya pwede siyang ma-dismiss, pero hindi dahil sa nagbayad ka. Kailangan yung complainant mismo magfa-file ng affidavit of desistance. Siya ang umuurong doon sa inyong... And I must warn you though that even though there can be an affidavit of desistance, it's not even automatic. The judge can still continue. Depende pa rin sa judge. Depende pa rin Pero sa judge. usually they will kasi silang dalawa lang naman and yun. usually the judge will dismiss the case because wala na magte-testify At saka against hindi. you So bakit pa nila itutuloy? So Saka hindi marami ng tao sa kulungan. oo, so usually pag nabayaran yan is that the next is to get an affidavit of desistance, and the lawyers of that one or the private complaint will then submit it to the court. Okay. 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 Yan. Eto naman, sabi naman ni Maricel, ay tukayo ko pa. Okay. 41 ng Nueva Ecija, humihingi po sana ako ng payo tungkol sa lupa ng pamilya namin sa probinsya na may sukat na 6,300 Malaki. square meters. Malaki. Rights lang po ang hawak namin. Ay, Okay? rights. Dati po, ito ang pag-aari ng lolo ko. Ngunit binili na po ito ng nanay ko at mahigit 40 years na rin po kaming na kami ang nagsasaka. Mayroon na rin po kaming certificate of A&D. Anong sabi ng A&D kaya? Hindi ko rin alam yung ANT. Mula sa DENR. Updated tax declaration at survey plan. Pero hindi pa po ito titled. Pero mukhang kompleto na siya sa mga kailangan requirements to have it titled, ha? Yeah. So, ngayon po ay binebenta na namin ng lupa dahil sa pangangailangan at rush sale po, kaya mababa lang ang presyo. Ang concern ko po ay tungkol sa buwis sa BIR para sa transfer ng declaration. Ang medyo malaki po. Maari po bang ipasa sa buyer ang pagbabayad ng BIR taxes at kung oo, paano po ito maayos na maipapaliwanag at mailalagay po sa usapan o kontrata? Okay, that's a good question. Pero hindi, yes. Pwedeng ipasa. Patingin nga ulit. Pwedeng ipasa ang kasi okay, the general rule, the normal is that yung capital gains saka yung mga transfer taxes is for the account of the seller. The capital gains is for the account of the seller. Okay. Even the documentary stamp Yeah. tax. Transfer tax is for the account of the buyer. Yes. That's the normal, ha? So, kunyari, but, syempre, the government doesn't really care kung sino magbabayad o hindi. Gusto lang nila yung mabayaran. Ayun. Oo. Teka ha, para maliwanagan natin, yung certificate of A&D is alienable and disposable certificate. So, pwede na siya talagang mailipat. Benta, oo, okay. Mapatitulahan. Kasi rights lang rights. So, yun ang mga kailangan para mapatitulahan. Pero ito ba ay pwede nang ibenta? Kahit rights lang, yes. Kahit rights lang. Paano? Pwede mo na rin siyang matituluhan? I mean, kasi kung yung ibinigay ng yung makakabili na DENR, lang ang magpapatitulo niyan. Kaya bibebenta lang nila, mura lang yan. Kasi I see. may cost of titling So, yeah, sometimes rights are sold, can be sold. You're selling your rights, but it's usually cheaper than as compared to a titled property. Okay. So, ang tinatanong sa niya, yes, you can agree upon, pwede mong pagkasunduan sa inyong dalawa kung sino yung magbabayad ng kung ano at anong tax. At isulat na lang sa kontrata. At isulat ano sa kontrata.
But, as far as the BIR is concerned, ang nakalagay doon sa return for payment of capital gains is the seller. Pero, kung pera-pera lang, minsan, ano na lang yan yung binabawas na lang minsan. Oo. Tapos bayaran na lang niya. Di tapos na. Oo, yun na. Okay. Oo. Sige. Okay, next question. Ang sabi niya is, ano daw? Na-jolly na ako. O yan, si Lynn. Okay. Si Lynn, 26 years old, ng Metro Manila. May concern po ako tungkol sa cousin ko na vlogger. Napapansin po namin na may ibang tao na kumukuha ng videos niya online. Tapos ina-upload ulit sa ibang format or platform. Binabago po nila yung content, nilalagyan ng voice-over at pinalalabas na parang nag-endorse siya ng skin products na hindi naman niya ginagamit o ini-endorse. Ginagamit po nila yung mukha niya para kumita ng pera without his consent. Sobrang nakakaapekto po ito sa reputation at trabaho niya bilang isang content creator. Ano po ba ang legal na paraan? At para mapahinto namin ito. Ay, maraming ganyan Madaming ganyan. O, nasasada ko dyan. Lalo na with the proliferation of AI. Yes! Oo, diba? Yung para akala mo sila nagsasalita. Oo, paano yan? Kahit na hindi video Kahit picture mo lang kukunin nila tapos as if ikaw yung nagsasalita gumagalaw. O, paano yan? Nakakatakot, no? Pwedeng mademanda. Oh, yeah, cybercrime yan. Okay. We don't have to explain anymore, but I'll explain again. Diba? Cybercrime yan, using your identity without your consent is already, it's identity theft in a sense. Diba? Kasi ginagamit mo yung tapos kumikita sila. Definitely, you can file a case for cybercrime. But importantly, ito, lagi natin hindi vlogger siya, no? Oo. So, ibig sabihin, he creates his own content. Correct. So, actually, he owns his content. And it's being used by others without his permission. Yes. Pwede mo ireklamo rin sa legal ng IPO. Philippines. Okay. Yan, maganda. Oo, maganda yan. So, pwedeng criminal doon sa cybercrime. Kasi ano naman ang diba, criminal doon sa cybercrime, malinaw yon, pumunta ka lang sa cybercrime desk ng PNP. Yes. But there's also another one because I noticed he's a vlogger, so he creates his content, so he owns his content. Yes. And he has rights to that, intellectual property rights over his content. Yan. And if it is being stolen without his consent, he just has to be able to prove na siya yung may content creator nun, it was created on this day, automatic, di ba, ownership yan, creation. The act of creation is Yes. already ownership. Alam na ng mga artists yan. So, punta kayo sa IPO. There. Okay. There you have it. Legal. Ayan. Sana po ay nasagot ng ating programa ang lahat ng mga katanungan nyo at sana ay natuto rin po kayo mula sa mga naging cases natin na nasagot ni Attorney PG. Maraming salamat po sa inyong lahat muli. Hanggang sa susunod po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Castro. At ako yung abogado de Campanilla, si Attorney PG. Bye-bye! Bye everyone!